Hallelujah, 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 Hallelujah. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at natulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinunid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa tahanan ni Jesus Nazareno sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, ano ang dahilan ng kanyang buhay? Ano ang kanyang misyon sa buhay? At malinaw na malinaw, ito'y
ipangaral ang krus ni Jesus Nazareno, na ang kapangyarihan ng kanyang balita, ang pinakadiwa ng kanyang buhay ay ipangaral ang krus ni Jesus Nazareno. Para sa mga Hudyo, ito'y balakid. Para sa mga Griego, ito'y kahangalan. Hindi nila matanggap o maunawaan ang krus. Ngunit sa ating mga Kristiyano, sa ating mga deboto, pag walang krus, walang saysay ang lahat. Ngunit ano nga ba talaga ang krus ni Jesus Nazareno? Agad nating naiisip, ang krus ay pagpapakasakit. Ang krus ay pagpapahirap. Ngunit ang pinakadiwa ng krus, hindi hirap, hindi sakit. Hindi lahat ng naghihirap ngayon nakikibahagi sa krus ni Jesus Nazareno. Hindi lahat ng nagpapakasakit ngayon kaisa ni Jesus Nazareno. Sapagkat ang tunay at unang diwa ng krus, higit sa lahat, ay pag-ibig. Pag-ibig na hindi makasarili. Pag-ibig na nagbibigay buhay. Yun po ang krus. Kasi pwede kang maraming pasakit sa buhay. Pero bakit ka maraming pasakit? Kasi marami ka ring naging atraso. Kaya marami kang dusa ngayon. Bakit? Marami sigurong gumaganti sa iyo. Bakit ka maraming pasakit? Kasi marami kang naging bisyo. Marami kang naging kalokohan. Hindi daw po yun yung pagpapakasakit. Kaya hindi lahat ng hirap, hindi lahat ng dusa ay agad krus. Sapagkat ang tunay na krus ni Jesus Nazareno ay dulot ng pag-ibig. Kaya nga, di po ba, pagdating ng mga mahal na araw, bakit hindi naman natin masyadong iniingganyong magpenitensya ang mga tao? Hindi nyo kailangan magpapako sa krus. Hindi nyo kailangan saktan ng sarili ninyo. Sapagkat kung wala namang pag-ibig ang lahat ng ito, kung hindi rin naman ito nagbibigay buhay, hindi pa rin ito ang krus ni Jesus Nazareno. Yung pagpapakasakit ay bunga lamang ng pag-ibig. Ang una, higit sa lahat, pag-ibig. Yun nga lang, kapag tayo umiibig, dumarating ang puntong nasasaktan tayo. Dahil kapag tunay kang umiibig, nagbibigay ka ng sarili. Hindi mo inuuna ang sarili mo. Pag tunay kang umiibig, naglilingkod ka, nagmamalasakit ka. Kapag tunay kang umiibig, nagsasabi ka ng totoo. Kahapon, ginunita natin yung pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Bakit pa siya napugutan ng ulo? Kasi nagsabi siya ng totoo. Kasi pinaalalahanan niya ang mga nagkasala. Itinama niya ang mga mali. At hindi yun gusto ng mundo. Kaya siya'y iniligpit. Kaya siya pinatay. Kaya nga, siguro sasabihin nga natin, hindi siya naging praktikal. Kung naging matalino lang si San Juan, di sinsanay, hindi siya pinatay. Kung tumahimik na lang siya, kung hindi na lang siya nakialam. Pero yun ang krus ni Jesus Nazareno. Nagmamahal kaya nakikialam. Nagmamahal kaya nagtutuwid. Nagmamahal kaya naglilingkod at nagsasabi ng totoo. Ito mga kapatid, ang ating ipagdasal. Na tuwing nakikita natin at sinasabi natin, deboto tayo ni Jesus Nazareno,
At kaya nga, malapit na malapit siya sa puso natin dahil nakikita natin ang kanyang krus na di nalalayo sa krus sa ating buhay. At tandaan natin, ang krus na nag-uugnay natin sa kanya, hindi lang yung pahirap, kung hindi yung pag-ibig. Maraming dahilan para maghirap. Pero kung ang dahilan ng ating paghihirap ay pag-ibig, dito natin na ipapakita kaisa tayo ni Jesus Nazareno. At ang itong pag-ibig na ito ang langis na kailangan nating bitbitin sa buhay upang tayo maging handa sa pagbabalik ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo ngayon, isinilarawan sa talinghaga ang pagbalik ng lalaki sa kasalan. Nung unang panahon po, nung panahon ng mga Hudyo, ganun po yung kasalan. Yung lalaki galing sa malayong lugar, darating sa bahay nung kanyang ikakasal. At walang nakakaalam kailan siya darating kasi wala pang cellphone nun. Malayo yung lugar. Kaya anong kailangan gawin? Antabayanan ang pagdating ng ikakasal. Kaya nga dapat sapat ang langis sa ilawan. Anong sabi sa Ebanghelyo, sa talinghaga ni Jesus Nazareno? Nung dumating yung lalaki, at sino ba yung lalaki sa talinghaga? Si Jesus Nazareno. Darating siya sa buhay natin. Darating siya sa wakas ng mundo. At titignan niya, bukas pa ba ang ilawan natin? Sapat pa ba ang ilaw sa buhay natin? Gising ba tayo? At ano raw ang kailangan para maging handa tayo? Ang wagas na pag-ibig. Ang krus ni Jesus Nazareno. Kung mayroon tayong krus. At gaya nga ng sabi ko, ano ang krus? Yun yung tunay at dakila, nagbibigay buhay at hindi makasariling pag-ibig. Yun daw ang ibig sabihin ng taong gising, buhay, at nag-aantay, puno ng pag-ibig sa buhay. Kaya nga't mga kapatid, sa misang ito, pagdasal natin ng bawat isa. Sa tuwing nakikita natin si Jesus Nazareno, ating ipagdasal na maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Gaya nga ng sabi ko kahapon, nung ginita ang kamatayan ni San Juan Bautista, hindi natin alam kung kailan, pero tiyak yun, lahat tayo haharap sa kamatayan. Lahat tayo haharap kay Jesus Nazareno. Ang tanong, handa ba tayo? Ang tanong, may krus ba tayong dala-dala katulad niya? Ang tanong, may pag-ibig ba sa ating puso kapag hinanap niya ito? Kaya sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami, inyong mga alagad, inyong mga deboto. Tinatanghal namin ang inyong krus. Sapagkat tuwing nakikita namin ang iyong krus, tumitibay ang aming loob. Lumalakas ang aming pag-asa. Sapagkat alam namin, di kayo iba sa amin. Tuwing titignan namin ang iyong krus, maalala sana namin ang kahalagahan ng tunay na pag-ibig, ng pagbibigay ng sarili, ng pag-aalay ng buhay. Ito
ang tunay na pagsunod sa inyo. Ito ang tunay na paghahanda sa inyong pagbabalik. Nawa, maitakwil namin ng masama. Nawa, malinis ang aming puso upang tunay na magliwanag ang aming buhay sa inyong pagbabalik. Mahal na pong Jesus Nazareno, nananabik kami sa iyong pagbabalik. Naghahanda kami sa iyong pagbabalik. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.